Senator Marcoleta, may nakakagimbal na revelasyon mapatungkol sa pagtakbo ni VP Sara Duterte sa 2028 eleksyon. Ano kaya ito mga banateros, mga kabiyaya ba? Dapat ho nating mapanood ito at malaman dahil talagang sobrang dami po at sobrang desperado na po ng mga kalaban ng mga anti-Duterte para lang pigilan itong si Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang presidente sa darating na 2028 election. Kaya ito po, dapat ay talagang i-share natin to at mas pataimtimin pa natin at mas doblihin pa natin ng suporta kay Vice President Sara Duterte. So ano nga ba tong mga sinabi ni Senator Marcoleta? At ito po at ating panoorin. Kaso nga, yung pinadadala nila rito, nakasama pa sa mga nakulimbat Oo nga. Ganun ho ba? Di ba? Kaya pala sila man naghihimutok din talaga siya. Talagang himutok na himutok. Oo. Nakita mo naman nung napasyalan ko yung mga ilang kababayan natin sa Hong Kong, yan ang palagi nilang sinasabi sa akin. Oho. Ang nasabi ko na lamang ay medyo pasensya muna at magtiyaga muna tayong maghintay ng mga ilang panahon dahil napakahirap nung naging kalagayan natin. Kaya pala hindi nila maiwasan siya. Ba, naluluha pa talaga no? Merong mga OFW na, kapag ka nakikita ang kalagayan ng ating bansa, nandun sila naghahanap buhay, nako, maluluha talaga sila sa kalagayan ng lalo naman, kabuhayan natin. Maluluha ka rin Nelson, Jen, kapag sinabi nilang hirap na nga po kami rito kasi yung karamihan doon nakita namin nasa parke lang tsaka sa ibang bahagi ng kalsada. Opo. Na kung saan ay tinatali nila yung mga kahon. Napakaraming kahon na ipadadala sa kanilang mga balikbayan pamilya. box. Opo. Opo. Makikita mo sa mukha nila. Kumisan po kanya kung hindi lang kailangan magpadala. Pero sa nakikita po namin, yung pinadadala po namin, imbes na po makatulong, ninanakaw po Ayun na nga, oo. Hindi pa nakakarating. Paano mo sasagutin yun? Napakahirap sagutin talaga nun. Oho. Pero ngayon, in fairness, sa bagay na yan, mabuti-buti na gumawa ngayon natin ng hakbang yung bagong Customs Commissioner na maipadala ng libre. Di ba yung balikbayan boxes natin, no? Binabalita natin no isang araw. Diyan sinasabi ko, ninanakaw yung mga iba goods pa po yun. Yes po. Tama kayo. Oo. Yung kasing pinadadala nila ito, madaling gawan naman ang paraan niya kung talaga sisinupin lang. Para maiwasan naman yung pinagpaguran na nga yan Pinagtyagaan na yan. Dugo at pawis nga ang puhunan dyan. Pagkatapos pag pinadala rito baka maya naburiki pa. Yun ang ayaw nila yung ganun O kaya nawala pa. Lalo mahirap yun. Opo, totoo kayo. Ay, nako. Siguro dahil yun na rin nabuksan na natin yung nanakaw na pondo, i-update na rin natin yung mga kababayan natin. Kasi noong nakarang pagkikita natin at marami ng pagkakataon, ay tinatanong natin asa na yung Blue Ribbon Committee report Meron na po ba? Nag-submit na sila ng hindi ko maalaman kung draft yun o kung final. O inihintay naman namin kung ilan ang magsisipirma ron habang ako naman niriripaso kong mabuti yun Alam nyo naman ako, hindi naman ako pwedeng gumawa ng hakbang doon sa report na yun. Hanggang hindi ko masyadong nababasa at naihimay lahat. Totoo po. So, yan ang nangyayari. Hindi ko malaman kung may pumirma na. Kasi kapag may pumirma na at nakakuha sila ng sapat na bilang, yan ay i-report na yan ng committee at pagkatapos ma-adapt yan. At yan ay ipagtatanggol na sa plenaryo. Ayun. So, mapag-uusapan pa. Talagang pag-uusapan yan. Ayun. Tsaka natin malalaman yung buong detalye pala nito. So, doon pala i-adapt yan sa plenaryo. Bukod pa sa mga pirma ninyo, pagka tumindig yung chairman, i-adapt ng plenaryo. Ganun po ba ibig sabihin? Kasi kinakailangan pagtalunan yung committee report Okay. Para ma-adapt. Bago i-adapt ang committee report, dadaan ka sa butas ng karayom. Ganun po pala yan. It doesn't matter kung majority na nakapirma. Pag-uusapan pa rin yun. Kaya nga, i-adapt din ako, may nagpahaging sa akin si Senator Lito Lapid. Siya din ay magtatanong. Aba, mambihira nga po yan. Mukhang interesante. Sinasabi ko lang sa inyo, akala nyo biro-biro yan.
Dapat palang abangan Sabi niya, natin. bakit? Pwede naman ako magtanong, di ba? Sabi niya. Panapanabik yan. O ikaw naman kami, matagal na kitang hinihintay na magtanong. Talaga kanya magtatanong ako riyan. O, Ayun. Kasi ang daming nabanggit na pangalan eh. Yung kapal na yan, kanya, hindi man lang ako makakapagtanong kahit isa o dalawa man lang. Bakit dapat ka naman ako magtanong? So kahit pala i-subscribe niyo yun, pinirmahan nyo na, ididepensa pa rin sa plenaryo ng chairman. Ganun pala yun. I-adapt kasi ng committee. Yung adoption, bago mo i-adapt yan, Opo. sa interpellation dadaan ka. Ayun pala yun. Ganun pala ang proseso. O, kasi pwedeng mag-submit sila ng papalitan namin itong ganito kanya. O kaya magsasubmit kami ng kaiba yung pananaw. Doon napapasok yung mga dissenting and concurring opinions. Opo. O kami naman, hindi naman kami gumawa na gano'n. Minority report kagad ang nilabas namin. O. Ayun. Hintayin natin. Baka sakali. Next week. Ipiho natin. Next week kung meron na. Kasi ngayon inang iniintay ng tao ngayon kung ano na ang magiging final draft o draft pa lang talaga. Nagpahaging na naman sila na kung kinakailangan kanyang mag-hearing uli, kanya ng isa o dalawa pa. Sabi ko, naloko na. Baka papunta na sa impyerno ako ito. Well, sige. Ano pa, Nelson? Ibig sabihin, pagkalabas ng report, wala nang hearing tungkol sa flood control? Yun na yun? Yung conclusion na yun? Titingnan nga natin kung ano magiging forma ano ng lalabas? magiging committee report dahil nga marami mag-interpellate dyan. Ayan. At talagang nagbabanta si Senator Lito na magtatanong naman ako dyan. Yung mga natin Diyan mo yan. naman ako makikita kanya. Ang kapal na yan, hindi ako makakapagtanong. Ayun. Okay. Ang isa sen na pinag-usapan ngayong linggong ito na nababanggit din ang pangalan ninyo ay ito pong inilabas na updated. Hindi ko alam kung bakit updated eh. Updated na mapa ng Pilipinas. Ang naglabas ay ang NAMRIA. Bakit naman mababanggit ang pangalan ko? May kinalaman ba naman ako sa Paggawa ng mapa. paggawa ng mapa? Hindi naman ako marunong gumawa ng mapa. Kasi itinatanong ninyo at hinahanap daw po ninyo na matagal na nasaan ang mapa ng West Philippine Sea Na hinihingi noon para 2012. na dapat ay isinabit sa UN. Pero dito po sa statement na inilabas ng NAMRIA na wala namang nakalagay kung sino ang nagpahayag kundi yung buong Hindi, pero galing ba sa kanila? Kasi ang logo lang nilang nakikita natin dito Yun sa nga. bandanta. Sina-assume lang natin na ito'y galing sa kanila. Opo. Official na statement. Kasi ayan ang logo nila sa taas. Ayun nga po. At sa ilalim, makikita mo statement. So, anong assumption natin dito, Jen? Ito'y galing sa kanila. Yung assumption natin. So, ipagpalagay natin galing sa kanila ito. Opo. Ha? Kasi baka mamaya, merong mga, alam mo na, ang dami mga ngayon. Baka mamaya, kinopya lang naman nila yung logo na yan. Kasi ni walang pangalang kino-quote. Binasa ko ng boy. May mga pangalan ka bang narinig? Wala. Di ba? Hindi, kahit na may pangalan dyan, kung wala namang pirma, at hindi natin na-verify. Well, tama po Di kayo. wala nga contact number. Tatalakayin ba natin yan? Kasi baka mamaya, kung Kasi saan usually lang ang galing. press statement, source, kung sino ang pangalan, sino ang tao, etc. Contact number. Contact number. Kung meron kayong tanong, ito po yung number na pwede niyong tawagan. Usually, ganun ang press statement. Pero ito, Sen, sabi niyo nga, tanggapin natin, official po ito. Hindi, ako naman, ako'y naniniwala na kayong dalawa, kayo naman ang pinaka, kumbaga, kayo ay may otoridad na kayo rito sa mga ganitong klaseng statement. Pagka nakakita kayo, yan ay maaring galing din sa kanila. So ako, nagbabase na lang ako sa inyong pahayag na yan ay maaring nanggaling sa kanila. At saka mula na inilabas yan, wala namang pagtutol, wala namang denial. Kailan ba nilabas yan? Para kung hindi rin kakamali po, Wednesday. At kalat na po ngayon sa social media. Ginagamit pa nga yan ng isang reporter nung... Iwanan natin yan. Kung naglabas sila ng mapa, mas gusto kong makita yung mapa. Ba't hindi yung mapa ilabas natin? Ay, mapa. Total, meron naman yata kayong kopya dun sa... yan ang mapa. Ayan. Pwede bang palakihin yung... Hindi ko mabasa yung mga salita doon sa may kaliwang bahagi. Opo. Pero ano bang nilalaman nung statement mula sa NAMRIA? Ayan, pakwento mo kayo. Ang sabi lang dito, yung West Philippine Sea ay 2012 pa, nandyan na sa mga mapa ng NAMRIA. At
sabi pa rito, paliwanag ng NAMRIA sa ilalim ng international law, saklaw ng EEC ang hanggang 200 nautical miles mula baseline ng Philippine Archipelago na lumikha ng isang tuloy-tuloy na kurbadang boundary. So, kwento lang nila kung ano yung... Wala naman natin tumututol sa 200 wala. nautical miles. Ba't Wala. inuulit-ulit pa natin yun? Wala di ba? naman po. Oo. Binasa ko nga rin ito. Sa tingin ko naman, hindi naman niya nasagot dito na nag-submit sila ng ano eh. Ang sinasabi nila, 2012 pa ginagamit Na na ito, natin, Mapo. domestically. Oo. Pero, Hindi, kasi nga, hindi ba, mas maganda sana kung meron tayong makausap man lang na official ng NAMRIA. ayun nga, tama. Para silang magpaliwanag. Makapagtanong naman tayo ng mga ilang mga bagay-bagay sa ikalilinaw kung ano ba ang pakay nitong mapang Mapa na ito. Ayun nga. Oo. Alam mo, yung aking isang aide kanina nakasama ko, Opo. tingnan ko yan. Meron ba ka kung ano yan? Tingnan mo nga kung merong date yan, sabi ko. Nung sininag niya yan, so pinakailalim mismo ng kwadrong yan, Yes. nandun yung December 2025. Ngayon lang. May date pala yan. Aha. Hindi ngayon, last year. Oo, last Opo. year. Opo. Ngayon, kung sinasabi ninyo na 2012, meron sila, eh bakit merong date na 2025? Baka naman anti-dated ito. Pag sininag mo yan, sa may bandang ilalim niya, nakalagay publish ka niya, December 2025. Ganun po. O, ang unang tanong, meron na pala kayong 2012, bakit 2025 ang date ninyo? Kasi dito sa statement ito, sa second paragraph, ay nakalagay na, since 2012, Oh. the Philippines has formally used the name West Philippine Sea in the government publications. Isa siguro yan, di ba? Yes po. Oh. In accordance with this policy, NAMRIA places the label consistently across its official maps and charts, including administrative maps, topographic maps, thematic maps, and nautical chart used for navigation. Oh, 2012 pa. Yes po. O bakit December 2025 ito? Ay yung published na nakalagay. Hindi, bakit Yung meron mapa. kayong December 2025? 2012 meron na pala kayong mapa. O yun na nga po. Yun Ano na nga ito? po. Meron kayong binago rito? Yung sana gusto kong itanong eh. Hindi ba okay. 2012? Dapat sana, kung yan ang original na mapa na kanilang ipinagpipilitan Opo. na isinabit na kung kani-kanino, di dapat sana 2012 ang date niyan. Yun na. Tama? Kasi consistently applied eh. Yes po. Consistently used. Mula pa noon. O edi sana ang nakita ko dyan 2012. O ngayon, ang tinatanong ko sa inyo, bakit ang date niya, bakit ang publication December 2025? Ganun O po eh ba? paano yung nauna? Anong itsura ng mapa na Ano? yun? Oho. May West Philippines Sea nga ba doon? Basahin mo nga yung pinakatitulo niya, yung nakasulat doon. Umiikot kasi. Opo. Ibalik nyo nga. I-stop mo nga direct doon sa pinakauna. Oo. Yung Yan yung ano yung nakasulat. Kasi hindi ko na mabasa eh. Administrative Map of the Philippines. Tigil mo na. Opo. Administrative Map of the Philippines. Yes po. Nelson, ano ibig sabihin nun? Administrative map eh. Mapang tayo lang sa Pilipinas. Hindi, Admin. yung salitang administrative. Aha. Wala ba kayong naisip na maaaring ikaduda ninyo? Kasi ang pinag-uusapan natin dito Oo. alam ko kaya sila nagpalabas ng mapa. Ang pinag-uusapan dito ay yung walang kamatayang West Philippine Sea. Opo. Opo. Di ba? Kasi Ngayon, dyan sa mapa na yan, makikita mo doon sa kaliwang bahagi niyan, yung western side ng Pilipinas. Ito yung west di ba? Opo. Makikita mo doon sa kanan, makikita mo, yan ang eastern seaboard, makikita mo Philippine Sea. Opo. Dito sa kaliwa, yan ang western part ng ating bansa, makikita mo yung mahaba West Philippine Sea. Opo, tama po. Tama. Yes po. Ang tanong natin, kung ang sinasabi nila sa binasa mo kanina na Since 2012. Opo. Doon tayo doon sa
NAMRIA places the label consistently. Oo. Ibig Opo. sabihin, walang Tama lagi pagbabago. yan. Hindi nagbabago. NAMRIA places the label consistently across Its its official official maps and charts, Yes po. including administrative maps. Isa yan. Ito po. Yes po. Oo. Oh. Topographic maps, thematic Maps. and nautical charts used for navigation. Okay. Ito, administrative map ito eh. Opo. Oho. Ang tanong, ito ba yung mapa na binabanggit sa Administrative Order number 29 issued in 2012? Oho. Nelson, ito ba yung uri ng mapa? Ayan o, date printed, December 2025. Oho. Ngayon, ang tanong ko ngayon sa inyo, ito bang klaseng mapang ito ang hinihingi ng Administrative Order 29, 2012? Well, kung kami mga pangkaraniwang tao sa nang tasagot yan, siguro, baka ito na nga. O, kaya nga eh. Di ba? Kaya nga gusto sana natin kung meron tayong makakausap sa kanila kasi diyan matagal na nating pinag-uusapan dito sa programang ito. Opo. Alang-alang sa kabatiran ng lahat ng ating mga kababayan na pinipilit nilang iligaw, ano? Pinipilit nilang linlangin, ano? Opo, oo. Kasi kung babasahin mo yung Administrative Order 29, sinasabi doon, NAMRIA kanya, gumawa ka na ng mapa, charts, at isubmit mo kanya sa Opo. United Nations. So, ibig sabihin, wala pang mapa. Pinapagawa pa lang. Sandali lang. Opo. Pakaintindihin nyo, isubmit nyo kanya yung mga Submit. mapa na yan at isubmit nyo, i-deposit nyo sa United Nations. Opo. Sa opisina ng Secretary General. At the same time, ipaalam ninyo and notify all relevant international organizations. Aha. Kaya tinatanong ko sa inyo, ang ibig sabihin ng administrative order na yan ay mapa na ang kanyang nature at category ay pwedeng isubmit Aha. sa United Nations. Kaya tinatanong ko sa inyo, yan bang administrative map, yan ang klase ng mapa na tatanggapin ng opisina ng United Nations? Baka naman po, Sen. So, puro ka baka. O ikaw, Hindi Nelson. Kasi hindi ka rin namin sigurado yan, Sen. Kasi kaya ako tinatanong sa inyo, Opo. anong ibig sabihin ng administrative map? Pag administrative maps, ayan yung mga munisipyo, mga border ng mga... O, tumama. Oo. Tumama. O, paano mo Kasi ikaw, gumagamit ka ng avatar. Ipahirap mo nga kay Nelson. Ganito yan eh. Di ba? Oo. Kapag nakita mo yung mapa na yan, makikita mo yung nakadelineate yung region Yan. at saka yung mga probinsya. Ayun. oo. Yan lang ang tanging purpose ng administrative map. Makikita kung ano Kaya pala may mga iba't ibang kulay. Ayan ang region at saka yung mga probinsya. Yes Sa po. mga tweed, kaya administrative, dinedelineate, merong delineation yung ating mga probinsya nakahiwa-hiwalay para madistinggi mo at yung mga regions, makikita mo. Kaya ang tanong ko kanina, yan kaya ang mapa. Na kinakailangan isumite sa United Nations at saka sa mga international organizations. Oo, yan ba? Di ba? Hindi yan. Kaya nga dito sa sinasabi, thematic maps and nautical charts. Alam mo yon, mapa na may kasamang mga nautical charts, yan ang tatanggapin kasi yun ang merong coordinates. Oo. Diyan makikita mo, ibalik nyo yung mapa. Opo. Yan. Ibalik ang mapa. Nakasulat lang ang West Philippine Sea. Ni walang yan, ni walang guhit kung nasaan yung exclusive economic zone. Kung hanggang saan. Opo. Kung hanggang saan. So makikita mo dyan, sinulat lang West Philippine Sea pero wala yung ating EEC para makita ninyo na yung nakalagay na mga mga pictures na yon, yung makapal doon na napakarami. Aha. Itaas mo nga para makita natin yung hangganan. Pakitaas yung mapa. Ayun yung napakaraming mga pictures nakita nyo sa bandang kaliwa ng Palawan. Aha. Oo. Aha. Yan ang Spratly Islands. Aha. Yan ang Spratly. Kapag nilagay mo yung East Exclusive Economic Zone, ang karamihan ng mga features na yan, Labas na. labas ng Exclusive Economic Zone. Aha. Oo. Oh, diyan lang makikita mo eh. Hindi yan ang mapa na tatanggapin ng United Nations. Ngayon, kung sinasabi nila na nag-submit na sila,
O sana nga, nandito yung, sana may kausap tayo. Kasi dito lang makukuha natin, habang nag-uusap tayo, kasi pwede nating sangguniin yung tinatawag na dualos. Nelson, Yes ha? po, oo. Ano yung dualos? Acronyms po yan, di ba? Oo nga, acronym talaga yun. Ano ibig sabihin ng dualos? Wala dito sa listahan ko sa anong eksaktong ibig sabihin. Division of Oceans. Yan. Ayan. oo. Division And the law of Ocean. the sea. Okay. Yun ang pinaka-section sa opisina ng United Nations Aha. na talagang nakalista kung ano at sino ang At saka nagsumiti real na. time pala yan, Sen. Dumalos na yan, diba? Kung sino na. O sinasabi nila may, 2012 pala may mapa na kayo. Di ba't hanggang ngayon wala pa kayo nakadeposit? Pagkatapos ito yung ibibigay nyo sa amin. Anong gusto nyo palabasin? Ito yung mapa na gagawin? Aha. Na ibibigay sa United Nations para sa ganun. Ito yung isa unang hakbang para ganun makapag-drawing tayo ng West Philippine Sea. Aha. Nilagay lang ninyo yung West Philippine Sea dyan, pero hindi ganyan ang paraan. At saka administrative map nga po ito, Sen. Hindi sumasaklaw dun sa mga dagat na katulad ng West Philippine Sea. Kasi pag administrative, more on lupa yan, Sen, di ba? Kaya nga. Ito. oo. Oo. Paano ngayon ang ikakatwiran nila? Ang tanong, yan ba ang uri ng mapa na sinasabi ng Administrative Order 29? Siguradong hindi. Opo. Aha. So, paano? Yung uri ba yan? Kagaya ng pagkakakita nyo ngayon, yan ba'y tatanggapin ng international community sa palagay ninyo? Administrative map ito eh. Aha. Maaari, hindi nga po talaga kung batay doon sa pagkakapaliwanag ninyo, Sen. Hindi tatanggapin niyang ano yan. Di ba? Yung isa Ng mga pa, yung international tinatanong ko, organization. kung 2012 pa, meron na pala, bakit pinagdiinan ninyo? Date of publication, December 2025. Anong gusto niyo palabasin? Aha. Bagong-bago to, may binago ba kayo? Ah. 2012, di ba? Meron na pala eh. Opo. Bakit wala kayong magpapakita na 2012? Bakit 2025 pinakikita nyo? Oo. Ito pa, Sen, dagdag ko doon sa statement ng NAMRIA, doon sa on maritime boundaries. Ayan. Sabi niya, in light of ongoing public discussions, NAMRIA wishes to clarify the manner by which the country's exclusive economic zone, EEZ, is represented. Under international law, the EEZ extends up to 200 nautical miles from the country's archipelagic baselines. This creates a continuous curve boundary similar to the edge of the circle, not a polygon made of straight lines. Because of this, a short list of coordinates would not accurately describe. Yun ang kanilang binabanggit siya na. Di, teka muna, yun munang, Opo. masyado ko mabili, yun munang under international law. Opo. Oh. The EEZ. The EEZ extends up to 200 nautical miles. Yan, opo. Oh. Okay, balik mo yung sa mapa. Oo, hindi mo pinagtatalunan yun. Mapa. Mapa. Hindi Tingnan pinagtatalunan yun. Nasaan ang mapa? Balik sa mapa, direct. Mapa. Pati si Derek ha? Para, Direct. Oh. yan, Ayan, opo. Sabi niya, under international law, the EEZ extends up to 200 nautical miles. Opo. Bakit hindi mo man lang ginuhit dyan yung EEZ? Nasaan? Kung hanggang saan, ano ho? Gusto ko makita, i-drawing mo naman yung EEZ dyan. Kasi makakalapit lang ako, gaganyanin ko. Banda rito yan eh. Opo. Oh. Dapat may ilaw. Akala ko ba, under international law, EEZ extends up to 200. Alam na natin yon. Yes po. Oo. Pero dahil yan ang mapang pinipilit mo, wala man lang makita kahit isang Pilipino. Asan ang EEZ rito? Magtatanong siya sa'yo. So hindi mo nililiwanag eh. Ang dami niyang itatanong sa'yo. Asan ang EEZ? Ayun. Oh. Como ito ay administrative map, Nelson. Opo. Ang tanging ano lang nito, ang tanging gamit lang nito ay yung political subdivision ng ating bansa. Tama po. Andyan yung probinsya, mga region at saka yung mga syudad. Nandyan. Okay? Bukod doon, wala na yan. Wala nang gamit yan. Ayun. O yan ba yung tatanggapin? Alam mo ba yung nakikita niyo yung maraming mga pictures na yun sa western part ng Palawan. Sabi ko sa inyo, yan ang Spratly Islands. Spratly, Yung makapal na ano yan. Aha. Alam mo ba na ang Vietnam? So nabanggit ko ang Vietnam, ha? Mga kababayan, magpapauna po ako sa inyo.
Hindi po ako pro-Vietnam, ano? naman. Babanggitin ko lang ang Vietnam. Sa ikaliliwanag po ng lahat ng ating pinagsasabi dito at pinaliliwanag, sa liwanag naman ng mapa na kanilang pinipilit. Ayan. Ang Vietnam, meron siyang claim dyan sa ano na yan. May claim siya sa Spratly Islands na yan. Pero marami po. Marami. Pero pag titingnan mo, ito sa maraming siguro, hihintayin ko na kasi may resolution ako sa Senado, ipakikita ko siya ng lahat eh. Opo. Pakikita ko yan. Merong nakasulat dyan sa mapa niya. Yung kanyang administrative map, tinukoy niya kung anong parte ng Vietnam, nung probinsya ng Vietnam, kasangkot yan. Tayo, ganun po, tingnan ha? mo, hindi man lang sinulat dyan na yan ay parte ng Palawan. Palagi nating sinasabi Opo. na ang, halimbawa, yung Kalayaan tsaka yung iba pang mga features natin ay parte ng probinsya ng Palawan. Sinasabi natin. Pero sa mapa na yan, hindi naka-indicate. Opo. Di ba, pagdating sa Senado, tatawagin ko yung NAMRIA. Bakit kung yan ay administrative map, bakit hindi naka-indicate? Ipakikita ko kasi yung mapa ng Vietnam na kung saan kine-claim din nila yung bahagi na yan, ng Spratly Islands na yan, pero talagang malinaw na parte ng kanilang probinsya. Nakasulat. Pakikita ko yun. Dito wala kang lang makita. Ang tanging sinulat nila, West Philippine Sea. Kaya, imbes na magpaliwanag sila, pinapalabo nila eh. Tsaka ang tinatanggap pala, Sen, kasi tingnan ko kung anong kailangang isubmit sa UN Secretary General Oo. para ma-recognize ang maritime zone. Oo. Number one, dapat nautical charts Yun na nga yung sinasabi nating nautical charts. at list of geographical coordinates. Oh, ay itong sa second paragraph nila, 'di ba? Yes, po. Administrative maps, topographic, thematic, and nautical charts. Yan. Kasama yung geographical coordinates. Opo. Yun ang Yun ang klase dapat. ng mapa na sinasabi ng Administrative 29, Na Order isumite sa kanila. 29, Ayun. na isumite Oho. 12 taon nang nakararaan. Oho. Pagkatapos po, magpapakita kayo ng mapa, administrative map. Hindi ko po maintindihan kung talaga gusto nyo magpaliwanag o gusto nyo talagang gumawa ng hakbang para yung pinapangarap nating West Philippine Sea, makita na po natin talaga na nakasulat sa mapa doon sa South China Sea. Gusto ko makita yun eh. Kung paano yung bahagi ng Vietnam na isulat yung kanilang bahagi ng dagat na gusto nila at pinangalanan nila, walang magawa ang Vietnam eh. Ay walang magawa ang China. Nanalo eh. Opo. Bakit tayo hindi natin mailagay? O sasabihin na naman nila, naku, pro-China si Jen. Hindi po. Hindi lang po kayong may gusto na mailista natin, may drawing natin ng West Philippine Sea. Lahat po siguro tayo gusto natin. Oho. Dahil kung may drawing natin yan, malaking bagay. Kaya lang po, magmula pa po noong 2019, sinabihan na po kayo NAMRIA. Nag-submit na po kayo Oo. Kayo po yung napakalaki ang pagkukulang dito Ang dami nyong, alam nyo lahat ang mapa. Administrative, topographic, thematic, and nautical charts. Yes po. O bakit ang pinakikita nyo sa amin administrative? Hindi naman yun ang kailangan. Oho. Ang kailangan nyong isubmit ay yung mapa na tutugon do sa hakbang na kinakailangan ng United Nations at saka ng International Hydrographic Organization. Maybe, dito sana, ewan ko lang kung paano nila nabanggit. Kasi doon sa part na nakalagay na International Standards in Use, NAMRIA's nautical chart follow International Hydrographic Standard and are utilized... Ipakita nyo muna yun. Aha. Unang-una, ipakita nyo muna yung nautical charts na meron kayong mga geographic coordinates. Oho. At kung yun ay naisubmit nyo na nga sa IHO at saka sa UN, wala na tayong pagtatalo doon. Ipakita nyo lang. Nagawa nyo, naisubmit ninyo. Ayan po ang date nung isubmit po namin sa IHO at saka sa United Nations. Titigil na tayo lahat dito. Oo nga pala, Ayun, no? Salamat. At least naka-first base tayo. Yung second base, ganito na naman, ganito. Kung kikilalanin pa. Para sa ganon, eventually, ma-drawing na po natin ang West Philippine Sea. Ano po bang mahirap intindihin dyan? Wala po eh. Tinutulungan po namin kayo doon sa paraan na sana'y ma-drawing natin kagad. Hindi yung sinasabi lang natin, atin ito na kayo ng atin ito. Hindi nyo naman ma-drawing. Paano nyo ma-drawing? Ang NAMRIA mismo ang ayaw magbigay ng mga hakbangin at hindi niya sinusunod ang mga hakbangin na itinakda ng administrative order. Oho.
Kayo pala. 12 taon nang nakararaan. Ito sa pinapakita natin mapa, yung gawing itaas ng Palawan. Ayun yung Kalayaan Island Group, Ayan. ito kay AG. Oh, wala kang makikita dyan na minota, nakagaya ng ginawa ng Vietnam. Ito kanyang mga pictures na ito ay parte ng probinsya. May pangalan yung probinsya ng Vietnam. O, mapa nila yun, okay lang yun. Sa mapa man lang natin, nakalagay man lang yung ganon. Kasi administrative map ito Oo. Kung talagang kung talagang yung political subdivisions, ayan, Palawan yung mahaba na yan. No? Opo. Yung sa may bandang kanan, panay na yan. Nandiyan ang Iloilo, nandiyan ang Capiz, nandiyan ang Antique, Yes nandiyan po. ang Aklan. Kabisado ko lang yan. Grade 4 pa lang ako, alam ko na yan Oh. Opo. Bakit hindi mo lagyan ng ano doon? Kasi nga, disputed nga yan May claim tayo pinagtatalunan. dyan, meron tayong teritoryo dyan. Pero para mas maganda, ilagay mo kung gagaya ang ginagawa ng Vietnam. Dahil yun ang tuntunin. Ayun. Bakit ang Vietnam, alam niya, administrative map pa lang, nagagawa niya na Oho. Kayo, administrative map pa lang, sabit na yung iba Oho. Ito pa yung tanong. Si Senator Tol, na kaibigan natin. Opo. At saka yung Jay Batong Bakal, na nagpapanggap na expert naman ng international law. Opo. Hindi pa nila nababasa administrative map yan? Oo nga. Hindi nila alam na hindi yan ang mapa na kakailanganin mo. Oho. Para sa ganun ay yung hakbang na talagang dapat mong gawin ay magawa mo. Hindi yan ang kailangan mo. Oh. Ayun. Pero nakalagay din dito sa naiwan ko kasi the chart. Ano yung chart na tutukoy niya? Hindi mapa? Kasi Hindi, nakalagay hindi yan Iba Yung pa yung mapa, chart. may kasamang charts yun Oo. Sabi niya, the chart are also submitted to relevant international technical bodies including the International Hydrographic Organization. Ito lang ang ano, para mapatunayan natin Opo. Kung meron pong nakikinig dyan sa NAMRIA ngayon habang dinidiscuss natin ito, Oho. buksan po ninyo yung website ng IHO. Makikita po nyo dyan. IHO Real yan. time po kasi yan Makikita nyo po dyan, ang kauliwang sinabit po natin, archipelagic sea lanes. Ito yung Yan lang batas po, nandyan. Oho. Wala nang iba. Ayun yung batas na naipasa noong nakaraan, di ba? Ni Senador. Ay 12065 yun. Yes po. Yung archipelagic baselines, 9522. Yung maritime zone law 12064. Tingnan po niyo yung website po ng IHO. Para matapos po tayo. Kasi palagi niyo sinasabit. Pagka po kayo natawag sa Senado, pag-uusapan po natin, at doon po pakikita natin, kapag hindi po ninyo na ipakita talaga, ngayon dito ay statement, anong date itong statement na to? Jen? Wala man lang date. Wala nang date. Pero alam ko po lang basta ito mga Tuesday. Wednesday nga po, mga Wednesday. Ayaw nyo man lang pirmahan kasi ayaw nyo pa lagyan ng date. Opo, kung kailan nyo nilabas Pwede pagkatapos, din anytime baka mamaya pagdating sa Senado, hindi po namin statement yan. Sabihin nyo gano'n. Yun lang. Oho. Kaya nga ayaw ko sanang pagtalunan natin dito. Baka mamaya, kung sino lang ang nagbigay sa atin ito. Yun nga po. Pero nasa kanilang official Facebook page din po ito. No? Oho. Nelson, ang tatanong ko sa iyo, yan bang mapang pinag-uusapan natin, tatanggapin kaya yan ng United Nations sa palagay mo? Well, Bakit tatanggapin, Sen? Dahil ang mostly domestic ang use niyan yung administrative map Tayo nga yan wala sa kinalaman. Yun na nga, bakit ngayon sa mga, dahil sa usapin ngayon kanya, kinakailangan natin palabas ng mapa. Ang usapin ngayon ay kung paano natin i-draw ang West Philippine Sea. Ayun nga. Opo. Hindi ito ang kailangan at hindi ito ang inihingi ng United Nations. Parang ang gusto lang nilang sagutin dito, Sen, naghahanap kayo ng mapa? Ayan kasi ang nga, mapa. Hinahanap ko nga yung West Philippine Sea. Ang problema, hindi naman yan West Philippine Sea. Sinulat mo lang Wala. Tayo na naman ito. Di ba ang usapan? Kaya nila ako minamali Palagi nilang sinabi ko rin na walang West Philippine Sea. Meron po tayo lang. Tayo lang. Oho. Sabi nga ng mga, minsan na merong nag-uusap ng mga Gen Z Iba yung mga lingwahe nila dyan. Yes po. Oo. Medyo hindi ako makarelate Mga kasing edad namin ni Nelson po yan. mga 4 siguro yung nag-uusap. 3 yung babae, 1 lalaki. sabi Mga po. puro Gen Z. Yes po. Ako naman, siyempre, nagkakape ako, pero pinakikinggan ko rin. Oho. Alam mo kanya, sa ating situationship, sabi niya, Ba? Oho. ano yung situationship? Pero yung salita nila Alam mo, sa ating situationship, sabi niya, kung tayo lang, sabi niya, ano yun, soft cell lang,
soft launch, sabi niya. Oho. Soft launch lang yan. Na tayo-tayo lang naman kasi nagkakaalaman. Walang problema yan. Pero kung gusto mong i-involve ka niya, yung buong mundo, hard launch yan. Hard loans. Sabi ko, alam pala nila yung soft launch saka Hard launch. Pero yung nagtaka ko, sa ating situationship, sabi niya, ha? Tingnan mo ka niya. Kailangan na nating involve ang international community, sabi niya. Mag-hard launch tayo. Alam mo kung bakit? Sabi ng isa. Yung pinakamataas na babae. Alam mo kung bakit? Bakit daw po? Kasi kailangan magkaroon ng label. May label talaga dapat. Oo nga, sabi nung isa, pagka walang label, pwedeng agawin. Tama. Oo nga. O pagkatapos may sumigaw na isa. Happy Hearts Day. Natutuwa ako kahit hindi ko masyadong maintindihan na pinag-uusapan nila. May kinalaman sa West Philippines. Mabuti pa itong mga ito kako. West Philippines pala pinag-usapan. Akala ko. Oo. Alam nila, tayo-tayo lang eh. Soap launch kanya. Launching. Launch. Opo. Pero kung gusto mong involve na kanya, yung buong mundo, para kilalanin yung ganang atin, hard launch. Para may label. Ayun. Para may label. Love life sen yan eh. So, parang arbiter yung pinakamatanda eh. Okay, kailangan may label. Ayan, yan. Tama, sabi ng isa. Kasi pag walang label, pwedeng agawin. Pwede nga gawin. Tama. Sayang Sen. Tsaka sila nagsabay-sabay. Happy Hearts Day. Kasi ano yun, February 14 yun dyan eh. Ganun ba? Yun na nga. Hindi talaga kami makaka-adapt ni Nelson kasi bali wala sa amin yung February 14. Pero ako medyo napagano ako. Alam nyo kanya sa ating situationship. Oho. Napagano ako eh. Ano? Opo. Meron na bang bagong... Mga terms. nagano pa ako eh. O yan sinasabi ko sa inyo. Sayang Sen, kinokontak sana natin yung mga opisyalis ng NAMRIA. Ano pala dyan, ang administrator nila, Peter Tiangco. Ang kanilang NAMRIA administrator. Tsaka yung deputy administrator naman, ay ito pong si Efren Carandang. Yun daw, Efren Carandang sana, ang gusto nilang ma-interview kasi kabisado daw po. Oo Ang nga, pero kung halimbawa nandiyan si Mr. Karandang, Opo, busy daw sila tatanungin lahat ko siya, Mr. Karandang, sa palagay mo ba yung Opo. administrative map na yan, nang wala kang nautical charts na mayroong kompletong coordinates, palagay mo sasabihin niya sa'yo, halimbawa, nagpunta ka sa United Nations, Opo. Mr. Karandang, what is this for? This is administrative map. Sir, we are complying with the steps to notify the entire international community that we need to register and list down and draw the West Philippine Sea. Yan, opo. You're submitting this map, Mr. Karandang? The administrative map, oho. Are you serious? do you really know the steps? Baka ganun eh. Nako, oho. This only concerns your country. Oho. By the term itself, this is administrative map. This is not nautical maps. For the purposes and within the meaning of notifying the entire world. Oho. O, baka umuwi lang yung tao na lulugo-lugo. Yan yung sinasabi ko eh. Oo. Kaya natin dinidiscuss, baka hindi na naman kami nagkakaintindihan ng NAMRIA eh. Yung ganda pa naman pala ng commitment ng NAMRIA, Sen, ano? Sabi nito, Nelson, no? Oo. NAMRIA's mandate is to produce accurate and reliable geospatial information for the country by maintaining scientifically correct maps and internationally compliant nautical charts. The agency contributes to maritime safety, environmental management, disaster preparedness, and proper documentation of national territory. Yun po ang ano. Yun po yung kanilang... Anong paragraph yun? Ito sa bandang huli na po. Second to the last, Sen. Ano, ha? Oo, ulitin mo. Sabi niya, ito sa pasahol niya, NAMRIA will continue to uphold this mandate in support of national sovereignty, maritime safety, disaster preparedness, and sound resource management. Yan daw po ang pinaka-commitment ng NAMRIA. Oho. NAMRIA's nautical charts Opo. follow international hydrographic standards. Nasaan nga? Na-submit na po. Baka Ito na naman. Babalik na naman tayo eh. Baka siguro, ano, Paulit-ulit na. The charts are also submitted to relevant international technical bodies, Yes po. including the International Hydrographic Organizations. Aha. Wala nga po sa website eh.
Sino pong paniniwalaan namin? Yung sinasabi ninyo o yung nakikita namin na website po ng International Hydrographics Organization? Oho. Oh. Ito pa naman sir, ako nang isang araw medyo nagdadalawang isip kasi ginagamit pa naman ito ng isang reporter nung TV Nelson na Ano sabi? mapa baka mo? Mapa baka mo. ang Oo. kailangan, parang ganun ang dating sen Tingnan mo naman Oo. yung mapa. Hindi mo naman makita. Asan yung West Philippine Sea? Nung sinuri yung Nakasulat. mapa, ito ho yung reporter na nag-text pa sa inyo, Sen Sen, ano po masasa? Parang ang bait tong text sa inyo Pero nung sumagot kayo, ayun. At yung sagot pa ninyo, ginamit pa, parang inuudyukan pa niya ngayon yung reporter, yung mga taga-Kalayaan Island Group na magalit sa inyo, Sen. Oo, nagka-clarify sa akin. Kaya, Opo, kaya sinabi ko, ito talaga Ito yung yung statement sinabi ko. ninyo. Ano ba, Oo. ano ba yung statement mo? Oho. Sinabi ko, doon sa aming hearing noon ng Commission on Appointments, hypothetical lang ako yung sinabi ko. Yes dahil po. nakikita ko na hindi nila masagot at tama lang naman sigurong medyo atubilis siya dahil wala na nga sa EEC, Oho. sakop pa ng international waters na kung tawagin ay high seas. Oho. At yung mga individual na mga features, ang kukunin mo lang naman kakaway yung territorial sea. Paano mo pagsasama-samahin yung territorial sea na magkakahiwalay? Napakarami nun Yes po. Magkakahiwalay at pagkatapos sila ay separated by the high seas. Oho. Ngayon, sabi ko, alam mo, mahirap talaga. Hindi ko kayo masisi, hindi nyo masasagot to. Pero dapat magpatulong tayo sa NAMRIA. Sabi ko, para Yes po. silang gagawa ng paraan kung paano mapagdudugtong-dugtong ito nang hindi tayo lalabag sa mga batas ng UNCLOS. Dahil merong 3 batas ng UNCLOS ang malalabag Opo. Pero kung halimbawa, mapapangatwiranan ng NAMRIA, kasi po sa kaso ng ganito po ang ginawa ninyo. Sa kaso ni ganitong ginawa ninyo. Pwede naman din namin gawin ito. Sana, ganun sana ang katwiran na hinihingi ko. Yes, tama O po. ngayon, dahil sa awa ko sa kapitan na hindi niya nga masagot, parang hypothetical. Opo. Alam niyo, magagawa niyo lang kung i-give up niyo. Oho. Oh, di ba? Yes po. Yung palagi ko sinasabi sa inyo. Oho. Pero hindi yun ang pakay. Hindi yung suggestive. Sinasuggest ko lang na mahirap talaga. Mahirap talagang gawin Pero yun. talagang gusto ko na may drawing natin. Gaano man ang hirap na Sasalungain. sasalungain natin. Yes, oho. Oh, hindi maliwanag 'yon. Ngayon pala, hindi naman pala naghahanap ng tamang kasagutan. Kung hindi, kahit na pala anong paliwanag ang gagawin ko, palalabuin niya Tama. dahil meron pala siyang layunin na nailigaw ang mga tao. Yun. At kumot siya ay nakapunta nung Kalayaan. Akala mo concern na sa mga taga roon sa Kalayaan, Sen. Oo, Doon sa kanyang sa social media account, kitang-kita at maramdaman mo na parang ang gusto niya, yung mga taga roon sa Kalayaan ay magalit sa inyo. Ano, mabuti na lamang at hindi naman ganun nata nagiging damdamin ng ating mga kababayan doon, Sen. Ano, ha? So, At ito, saka- binabasa ko nga itong Opo. statement. Sabi niya, the Philippine Exclusive Economic Zone, sabi niya din, Oho. can be represented by continuous curve boundary. Yes po. Similar to the edge of a circle. Andiyan, nabasa mo, not a polygon Opo. made of straight lines. At sinabi pa niya, because of this, a short list of coordinates would not accurately describe the maritime limit. So Yan, kaya opo. siguro nahihirapan siya, ayaw niya yung coordinates kasi raw, it will not accurately describe the maritime limit. Yes po. At tapos sinabi niya, kung gano'n, sabi niya, anyway, the boundary is represented through precise geospatial data derived from the archipelagic baselines defined in RA 9522. Sa Opo. mga tweet, meron siyang alternative kahit na mahirap. Sabi niya, yung boundary is represented through precise geospatial data. Yes po. Madiderive mo pala yun dun sa archipelagic baselines. Ba't di ka mag-produce ng map? Deriving it from the baseline. Yes po. Dito sa kanyang pangangatwiran masisilo pa siya rito Magagawa naman pala niya, kahit na mahirap, sabi niya, sa pamamagitan kanya ng boundary represented by the precise geospatial data Opo. derived from so derivation lang, gagamit ka lang ng derivatives So ang tanong ko,
ba't di ka makapag-produce ng mapa showing the outer limit of the EEZ? Kaya pala dito sa mapa, yung outer limit ng EEZ, hindi man niya maibigay. Yun pala epekto nun, ano? Oo. May problema pa siya. Sinasabi niya yung problem of acquiring navigation systems and mapping software. Wala ba kayong ganito? Wala ba silang ganito? Baka nga wala pa, no? Oo. Hanggang ngayon. So itatanong mo ngayon, have you derived the outer limits of the EEC? Kaya pala dyan, balik nyo yung mapa. Ito, ngayon ko lang napapansin. Balik ang mapa, direct. Mapa. Yan. Oo. Opo. Wala nga yung outer limit. Kasi pag nilagay mo yung outer limit ng EEC, yung sinasabi ko sa yung Spratly Islands, malayo, labas. Yung kalayaan na yun, ano? Yung Kalayaan Island Group. Opo. Ngayon, bakit hindi ngayon, paano ngayon sasabihin ni Senator Tol at saka ni Batong Bakal, paano mo sasabihin West Philippine Sea? Hindi pala kasali. Kung halimbawa, dinraway mo yung outer limit ng EEC, siguradong nasa labas yung karamihan ng Spratly Islands. Okay? Sa Makatwid, kayo mismo ang naghiwalay. Kasi yung western boundaries natin, kasama yung EEC i-extend mo lang hindi mo in-extend. Opo. Hindi mo rin dinrawing. Kaya hindi ko maintindihan kung anong klaseng administrative bakit yan po ang gagamitin nyo? Sasabihin nyo na, sabi nyo walang mapa. Okay, magpakita nga tayo ng mapa. Yun na nga. Nagpakita nga ng mapa. Yun, saan? Medyo... Nagpakita nga ng mapa. Yun ba ay tatanggapin ng United Nations? Yun ba yung uri ng mapa na tatanggapin ng IHO? Malamang pala, hindi itong mapa. Yun ba yung mapa? Yun ba yung mapa na kailangan para sa ganun umpisahan natin yung mga hakbang? Para sa ganun, ma-notify natin ang international community na ninanais nating makapag-drawing tayo ng sarili nating West Philippine Sea, kagaya ng ginawa ng Vietnam sa parte ng kanilang karagatan. Nagawa na yung Vietnam Ayun. So, tama pala yung suggestion nyo, Sen, noong nakaraan. Gagawa kayo ng sariling mapa na baka may makita tayong mga batuan na magdudugtong doon sa, di ba? Sa Kalayaan Island Group na ito. Sabi ko nga, hintayin natin ang resolution na ma-adapt, na ma-agenda. Opo. At kakausapin ko yung chairman na kung pwede, i-facilitate natin para lamang maitama lahat natin at maipaliwanag nating mabuti para yung mga kababayan natin, sila mismo'y malinawan at wag na silang mailigaw nitong mga taong hindi ko malaman kung ano yung motibo nila Hindi naman basta-basta mga tao dito ito Totoo po. Yung isa retired justice pa ng Korte Suprema. Yung isa profesor yata ng University ng Pilipinas. Opo. Si Senator Tol naman senador naman dati ito. Opo. Kaibigan din naman Si natin Jay yun, Batong opo. Bakal naman si Tariela Komodoro naman Komodoro po ng Philippine Coast Guard. Ibig ba sabihin itong mga taong ito nagsama-sama para lituhin ang ating mamamayan. Well, siguro baka kulang ng pondo ang NAMRIA, Sen. Siguro sa DNR, kasi under DNR ito baka kasi yan. kailangan pondohan ng NAMRIA para magawa nila itong bagay nito. Baka yan tanggapin ko pa. Dapat lang aminin lang. Diyan, ganyan, Nelson. Paano naman magagawa namin yan Ang problema talaga. Isipin mo kanya yung survey, yung survey vessel lang na gagamitin mo riyan. Ayan, magastos din ho yan, Sen. Di oras yan gagamit pa kami ng mga divers yan. Ilan ba mga diver ang gagamit? Ayan, paano yung crew? Ayan. Isipin mong napakarami ng kine-claim natin na yan. Sana man lang, yung occupied na lang natin na 4 na pictures. Baka yun kayang-kaya natin kahit limitado ang budget natin. Paano yung kine-claim natin na pagkarami-rami? Tapos makasalunga ka pa ng Vietnamese doon, tsaka China. Kaya mahihirapan din kami. Pakakainin pa namin sila para payagan lang kami. Tama-tama pagharap ng mga opisyalis ng NAMRIA, kung sila tatanungin ninyo, matanong nyo rin siguro kung may sapat pa silang pondo para sa kasi tagal baka doon magkalitawan na. Ayun, totoo po talagang dahilan kaya hindi kami makagawa-gawa ng dahil po talaga sa kakulangan ng pondo. Kulang na pondo. Yan, baka yan tanggapin ko pa na katwiran. Pero wag kayong arte-arte na sasabihin yung meron ng mapa. Anong klaseng mapa bang pinag-uusapan natin? Alam nyo yung mapang pinag-uusapan natin, yung tatama sa hakbang na kinakailangan ng UN at saka ng International Hydrographic Organization. Hindi basta mapa lang. Para ma-recognize tayo. At saka makapag-notify tayo. Siyempre, bibigay mo yung administrative map. Anong gagawin ng United Nations dyan? Ano ito kanya? Niloloko mo ba ako? Ayan.
Oo. Mabuti pa siguro sa ng mga taga Philippine Ports Authority, baka kompleto ang kanilang mapa. Baka nga. Opo. Magpahiram na lang sila ng ano. At saka magpondo na lang galing sa PPA. Kasi po dumating sa ika-4 sa pagkakataon sa pantalan ng Puerto Princesa ang cruise ship na MV Norwegian Sun ng Norwegian Cruise Line pasado po alas 6 ng umaga nito'y 18 ng Pebrero taong kasalukuyan. At alam niyo ba, meron po silang lulan na 1,887 na pasahero at 895 na crew. Ang ganda Sinalubong po ang barko ng mga kawani ng Port Management Office, Palawan at ng pagkatanghal ng Puerto Princesa City Band, Puerto Princesa Pilot Elementary School, Drum and Lyre Corps at Banwa Dance and Arts. Namasyal po mga bisita sa Honda Bay at iba pang pasyalan sa lungsod. Sakay po ang 46 na vans at 8 bus na inihanda po naman ng Shore Excursion Provider. Ayun. Di ba kapag nakasakay sa barko na dapat tama ang navigation mo dyan, ano? Oo. Kasi pag babangga ka sa Halimbawa, sa bato- nag-navigation ka dyan. Oo. Tapos ikaw ang teacher ng maritime. Oo. Ang gamit mo, administrative map. Aba, baka sumayad ka sa maraming bato. Kasi ito pala yung sinasabi ng professor na yun. Matagal nang may mapa. Ginagamit ko nga yan sa pagtuturo eh. Kaya pala ko Administrative. Kaya alam ko na. Ay, tinuturo maritime. Kabisado ko yung administrative. Sabi ko nga sa inyo, grade 4 Grade 4, bakit ko nakabisa yan? Kasi yung teacher ko sa social studies, talagang very diligent eh. Ganun po. Sinibak-sibak niya yung Pilipinas by region. Pinaghiwalay niya, oo. Okay, so simula muna kami ng idodrawing namin yung Ilocos Region. Yan, Region 1. Region 1, sabi niya Opo. ganyan. So alam mo naman, Region 1. Yes. Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union. Yan. Yan, ano? Nagkaroon na nga ng isinama yung Pangasinan ngayon. Dati hindi naman Yes. yan. Pagkatapos, Cagayan Valley. Cagayan, Isabela, Region wala 2. pang Quirino, Yan. Nueva Vizcaya. Opo. Isabela, yan. Tapos Bicol Region. Yan, Region 5. Sasabihin, pag Bicol Region, kabisado ko na naman yan. Opo. Ilocos Norte, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes. Albay, Sorsogon, Catanduanes. Yan, opo. Tapos Central Luzon, Panay Island. Alam ko, No. administrative map ito eh. Totoo po. Hindi po, mga kababayan, ito na naman pinakikita po nila, nakagawa na raw po sila ng mapa. Hindi po yan ang mapa na tatanggapin po ng United Nations at saka ng International Hydrographic Organization doon sa layunin po natin at magampanan ang proseso at mga hakbang para po ma-notify natin ang buong mundo sa ating layunin na ma-drawing po natin ang ating West Philippine Sea. Ayaw po nilang gampanan yon. Ayaw po nilang gawin lahat yon. Ngayon, ako po ilang nagsusulong dahil sila naman ang atat na atin ito ng atin ito. Paano? May drawing po ba natin sa pagsasalita lang ng atin ito? Punto nga siya na, kasi di ba gumawa sila ng batas yung nakaraan eh. At ito naman, tinutukan talaga, in fairness, kay Senador... Hindi, akala ko ba yung in-interview siya? Opo, yun nga, siguro. Kasi sinasabi ni Nelson kanina, in-interview siya tungkol dun sa mga piloto. Opo, na ginagamit din daw po nila yung mapang ito nung mga piloto, Sen. Kaya ibig sabihin, matagal na po talagang ginagamit itong mapa na ito ng ating bansa. Gusto ko lang mag-react doon, Jen, Opo. Nelson, kasi kapag ka sinasabi mong ginagamit na ng mga piloto, Opo. parang formal talaga Oho. na yung mapang yan ay kilala na. Kasi alam mo, kuha yan mga piloto yan. Opo, At recognized na ika nga. kabisado nila yan. Pero sabi ko nga, ang reaction ko manggagaling doon sa kung meron na report o kaya record yung tinatawag nating International Civil Aviation Organization. Ito yung ICAO. Ikaw, opo. Meron kasing International Civil Aviation Organization Oho. na dapat naka-record man lang o may report na na-publish na talagang ginagamit na yan ng mga... Kasi ang alam ko, ang pinakahuling report nila, ito yung report ng 13th meeting nila. Pang-13 meeting ng South China Sea Traffic Flow Review Group.
Kasama rito ang Pilipinas. Meron palang ganyan, no? Oo. Oo, ang pinakahuli, ito yung 13th meeting. Tanda Okay. mo, 13th meeting Opo. doon sa report ng South China Sea Traffic Flow Review. Opo. May grupo yan kasama ang Pilipinas. At ang report na ito ay dated July 2025. Bago lang. Oo. 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 At ang lahat ng mapa na ginagamit ng piloto Opo. refer to South China Sea. Wala yung West Philippine Sea. Ganun Kaya po. ilang ang masasabi ko ron. Kung paano niya nakuha na ginagamit na ng mga piloto. So let us go by facts. Opo. Kung ano lang ang sinasabi ng facts, doon tayo. Yes. At huwag tayo mag-iiba ng opinion. Tayo kasi hindi opinion eh. Kasi ang mapagbabasihan lang na katwiran kung sino nagsasabi ng totoo, yung report o kaya yung ULA ay yung record Yes ng po. International Civil Aviation Organization. Yung ikaw. Dated July 25. Last year lang po yan. Yung bago. mga referensyang mga mapa nakalagay pa rin South China Sea. Wala pa po yung West Wala Philippine rin. Kaya kailangan may pakita nila yung ganun. Sea. Oo. Tandaan nyo, ang gusto nating sabihin dito, tayong lahat gusto nating ma-drawing talaga ang West Philippine Sea. Para tukoy-tukoy yung atin. Pero wag silang gumagamit ng dahilan na parang pinasasama pa yung ibang tao, ang gawain nilang hindi nila ginagawa. Pagkatapos yung palang kanilang kabiguan na gawin yon, sa iba nila sinisisi. Na para bang tayo ay para maglaban tayo doon sa kagustuhang makapag-drawing tayo ng South China Sea, ay ng natin. West Philippines. Gusto Hindi po. natin yan. Gusto natin sa bahagi ng malaking karagatan na yan na kung tawagin ay South China Sea, makita nating nakadrawing naman yung West Philippine Sea mismo doon sa Yes. gilid ng ating bansa. Oo. Kagaya ng kung paano nakikita natin yung Gulf of Tonkin na nakadrawing sa bahagi ng Vietnam. Oo. Bakit ang Vietnam nagawa nila? Oho. South China Sea lahat yun, ha? At talaga na nakipaglaban sa International Tribunal ang Vietnam at saka yung ano. Opo. Oh. Naipasok nila yung... Nailaban nila. So sila ngayon, meron silang Gulf of Tonkin. Oo. Yun yung At gusto talagang nakasulat sa S-23. Yung S-23, ito yung Limits of Oceans and Seas. Ayun. At ito Na yung, ang nagpapublish nito, International Hydrographics Organization. ito yung gusto nyo mangyari. Ito yung gusto kong mangyari. Inggit na inggit ako sa Vietnam. O baka sabihin naman, maka-Vietnam na naman si... Hindi po. Kaya ko lang ginagamit na dahilan nito. Ang Vietnam nagawa nila, bakit hindi... Hindi kasi natin naman magawa. ang Vietnam, hindi naman nila sinasabing, paano ba yung atin ito sa Vietnamese? Marunong ang Vietnamese eh. Hindi na namin alam eh. Chorizo, alimbawa, gano'n. Ano. Hati dito. Hindi kasi naman Maniwala ka sa akin. naaalala ko na naman bigla yung yung binabanggit ni Senador Ping Lacson doon sa pagdinig niya ng confirmation ng 35 mga sundalo na 34. 34 to ba? Okay, to be exact. Tinuruan niya sa amin yan eh. 1980s pa, talaga naman anyang atin yan eh. Meron pa sa mga sinasabing mga batas at yan anya donate ni Tomas Cloma at pinagtibay naman anya ng iba't ibang mga ano yung ginamit na termino? Teka muna, baka maakusahan kang dinadagdagan mo yung sinabi niya eh. Ano Ang ba? sinasabi niya, tinatanong niya yung kapitan bago kami magtapos. Kapitan, Opo. kanya, saan mo nakuha tong kursong ito? Ganito, sabi niya. Yan, tama. Yung kurso, may code eh, parang halimbawa, CHD, halimbawa, ganyan. Ano? Opo. Nakuha ba yan kanya sa Port Bonifacio? Hindi po, Your Honor, sabi niya, nakuha ko sa Camp Crame. Camp Crame. Sa Camp Crame na pala nakukuha ngayon yan. Kasi nung ako, I finished that in 1983 in Port Bonifacio. Ayun. Oh, yun, doon siya nagsimula. Tapos inintroduce na si Tomas Cloma. Mang Tomas. Oh. Yes po, na sinasabing yun pa lang, yung Kalayaan Island Group na yan, talagang dinonate pa lang niya nung time na yun. Yun ang sinasabi niya. Yes po, kasi hindi ako tinuro sa kanila sa eskwelahan sen eh. Oh, yan ang nakakalungkot sapagkat hindi dapat ganun ang pagkakakwento nun. Mali yun. Ganun ho ba? So, lilitaw na naman, may naililigaw na naman. Oho. Oh, meron na namang nagoyo. Oho. Hindi po dinonate eh. Dinodonate niya sana pero kasi sabi ng nung magdeklara siya, Freedom Land Declaration. Freedom of land. Oho. Sabi ng ang unang pumiyak ang UK. Opo. Sumunod ang US. Opo. Sumunod ang China, sumunod ang France,
Australia, Japan, at ang pa. Pilipinas. Ah, Ito lamang, huwag na natin sabihin yung ibang bansa na o nag-object. opo. Yun lang nag-object ang bansa mo. Paano mo sasabihin ngayon na Sariling opisyal pala natin, ano? sariling opisyal natin, inobjectan si Mang Tomas? Oho. At lahat ng grounds naman, yung lahat ng nag-object naman, iisa ang kanilang ground, ang legal Opo. ground. Yung kanyang di umano'y na-discover Opo. ay hindi na pwedeng tawaging terra nullius. Kasi Terra nullius. pwede ka lang mag-donate ng terra nullius. Ang Opo. terra nullius kasi, Ibig sabihin? undiscovered, unoccupied. Ayun. Hindi pa na-discover, tsaka wala pang tao. Hindi pa na-occupy. Opo. 1897, nag-declare na yung Great Britain. So iba pa yung, kasi tayo po, panahon ng Pangulong Marcos, so 1897, meron na palang kumilala nitong lugar na ito. Nung dineclare niya yun, 1956. Opo, oo. Sinabi, ewan ko kung nung dinonate niya, sino yung presidente nun. Hindi ko naman alam kung sino yun, ano? Opo. Nag-object nga yung Pilipinas kasi nga Ayun. hindi na terra nullius. Oho. 1897, ang Great Britain nag-declare na ng notice of claim. Opo. So siya nakadiscover. Oho. Nung i-abandon ng Great Britain yung ang kanyang notice, sumunod ang France. Opo. At nagsunod-sunod na. Kahuli-huli yan na sa talang alam ko, 1933, ang Japan, Ang Japan naman. nag-issue ng notice. Oho. At kinapiparnis pa niya ang Amerika. Oho. O, kasi under tayo ng Amerika nung panahon na yun. Opo. Oho. O, sa makatwid, yung tinuturo pala doon sa subject na yun, mali. At ba, yun naman ang Ay, kasi yun ang parang yun ang alam ng mga military officers natin. o, yun Sen. din ang alam ni Senator Ping. Oh, kaya nga po. Kaya nga, doon sa bandang huli, Kaya natin sinasabi na ang daming mali ngayon na pinipilit nilang akala mo yun ang tama. Sana man lang, araling mabuti, pakasiguruhin. At saka ngayon, ipamahagi sa taong bayan para sa ganun, yung ibinahagi mo, yung impormasyon na ibinigay mo sa kanila, totoo sana. ibig sabihin baka hindi na updated yung tinuturo sa kanila. Sen, kasi nung mga panahon na 80s. Hindi lang updated, mali. Paano mo Ayun na nga, i-update yun yung nga, mali? tama, Kahit tama, na-update tama mo kayo. yun, mali pa rin. Mali pa rin talaga yung tinuturo Oo. para sa kanila. Oo. Aba. Isip-isipin mo, ang dami ng mali ngayon, ha? Oo nga Nagpupunta mo sa mga eskwela. Akala naman nila, kalaban ba ako doon? Hindi po, mga kababayan, tinutuwid lang po Itinatama natin natin. para sa Opo. ganon, yung pagdodrawing, baka sakaling ma-drawing na nga natin. Oho. Pantulong pa nga ako eh. Ayun na nga, no? So dapat pala tinanggap nila, Sen, tama po. Mabuti ho na itama nyo yung bagay na yan kasi matagal lang aming paniniwala, mali pala. Hindi, napakahirap kasi. Bagay, parang yung kasi nantindigan nila tama noon pa man eh. Nagmamarunong. Ang dami kasing nagmamarunong ngayon. Palibasa, ang tingin nila sa sarili nila, napakarunong nila. Wala naman ako magagawa. Yun ang opinion niya eh. Ang malungkot doon, Sen, nung sinabi natin mali, masama ang loob nila. Sana naman kung naramdaman, kasi minsan talaga, di ba may kasabihan sa English, Narson? Truth hurts eh. Masakit talaga katotohanan ko minsan eh. Mga ganyan ka na ngayon, ha? Talaga naman, ha? Mahirap tanggapin ang katotohanan, sabi niya. nga Ako naman hindi. Alam mo, kung walang iniwan dyan sa physical na sugat eh. Opo. Maaring pag nilapatan mo ng gamot yan, Ay, masakit mahapdi talaga, talaga yan. mahapdi, oo. Pero ang layunin mo, para gumaling ka eh. Opo. Ha? Tama. Kesa naman pipilitin mo na akala mo gumagaling ka doon sa sugat na yun, nagnanaknak na, pipilit mo pa yun. Baka ikamatay mo pa yun eh. Malala na pala, no? Di ba? Oho. Meron pang isa na issue, Sen, eh. Oo. Yung, di ba, sinabi nyo na in-splice yung video. Oh. Oh, yun, Sa Senado. is yun. Ayun naman eh, para sa kanya, sa ethics na yun. Talagang, Pero ang sabi ho ni Senador Ping Lacson, paano ako mag-splice? Hindi naman ako marunong mag-splice ng video. Paano daw gumawa? Paano daw mag-splice ng video? pero hindi niya itinanggi na lumabas sa kanyang ano. Sa page niya. Official page na. Hindi ka pala marunong mag-splice. Opo. O bakit pinadaan mo sa official Facebook account mo? Oh. May tatatwa mo pa ba yun? Kung hindi ka nag-splice, pina-splice mo siguro sa mga tao mo at nilagay mo sa official Facebook mo. Ganon din na suma total nun. Ganun po. Oo. Bali, sasagutin naman niya sa tamang panahon yan. Oho. Ang dami niya pinagsasabi. So, Na pati yung meron daw panukala na yung salita ko nga dun sa Isa pa po yun, no? Ay dun sa tatanggalin sa commission record. on appointments na hindi ko naman sinabi. Doon sila mahilig eh. oho.
ibabaluktot na lang yung sinabi ko at pagkatapos, titirahin nila ko doon at ngayon, pabor daw siya na tanggalin yung sinabi ko. Oho. Wala akong sinasabing gano'n, kaya wala kayong dapat tanggalin. Ngayon, aharap siya sa ethics committee kung sakasakaling yun ay paboran ng aking mga kasama. May formal motion ho ba na i-strike out sa records po ng Ewan Senate? ko kung paano niya gagawin yun. Ganun Wala ba? naman ako sinabi, so i-strike niya. Yun lang ang tatanungin ko sa kanya. Anong ipo-formalize mo sa petition mo o motion mo na i-strike out? Anong sinabi ko dyan? Ang dapat ay strike. Wala naman ako sinabing ganyan. Oho. Oo. Parang sinususugan niya ata, parang motion ata yun. Para lamang palitawin niya na may sinabi akong ganon. Oho. Para ipamukha na naman sa tao o kaya ipaisip sa tao na meron talaga akong sinabing ganon. Oho. Kaya sa na magmamotion, natanggalin kunwari yun. Oho. Ganyan silang mag-isip eh. Doon sa punto ata na i-give up na lang natin yung yung KIG. O yung sinasabi kong hypothetical. Opo. Siya alam niyang hypothetical na nandun siya. Nandun siya mismo, yes po. Oo. At hindi nga siya tumutol nung nandun kayo, nagtatanong kayo, di ba? Nandun lang. Pagalis ko, tsaka siya... Ayun, Oo. nagtanong doon kay Kapitan. Tapos, Kung ganun ang intindi tapos nila. sasabihin niya, turuan siya kahit marunong kong mag-splice, hindi kita tuturuan dahil mali yun. Hindi ako nagtuturo ng mali. Ayun. At kung may nakita man kayo mali, baka itama natin ito. Ang aking advocacy, itama ko yung mali. Kahit marunong kong mag-splice, ako na ang pinakamarunong mag-splice, hindi ko ituturo yan. Oho. Dahil mali yan. The next performance will start momentarily.